Tawagan naman natin ngayon si Josette Olivera para sa kanyang katanungan. Good morning po, Secretary. Kamakailan lang po ay nagkaroon tayo ng lindol doon sa Visayas area. Pwede po bang malaman kung may na-damage na mga agricultural crop dito sa ating nalindol at kung ano po yung ginagawa ng inyong tanggapan para matulungan yung ating mga farmers doon? Maraming salamat po. Actually po, nanggaling po ako ng Wednesday kasama ng Pangulo at nag-inspection. Nakipag-meeting po ako sa aming regional directors. At sa crops po, mayroon pong, yung po kasing Gilhonan ay siya po ay corn producer, #1 corn producer sa region. At ito naman pong isang bayan doon ay siya naman po ang rice granary. So, tinamaan po yung rice and corn doon. Inassume po muna namin last Wednesday na ito ay 100% at non-recoverable. Although base sa experience po, kahit mahit ng malakas na bagyo, lagi naman po may nare-recover between 40 to 60%. Pero inassume namin na mag 100% yung pagkakahit doon sa areas na tinamaan na mga 56.3 million po yung damage sa corn and palay. Sa fisheries po ay merong 4.07 million na damage doon sa mga bangka, sa mga fishing gears na nasira. At sa irrigation po, meron pong 5 systems sa Region 6 na nasira. May mga depende po ang extent ng pagkakasira, may mga minimal at saka sa Region 7 po ay meron pong 17 systems na inapektuhan, and ito po ang total po ng dalawa is 60.3 million pesos sa irrigation. May napuputol po yung daluyan, may nagka-crack po yung mga pinagmumulan ng patubig. Pero meron po akong instruction since Wednesday na dali-dali pong gawin na ito. Anyway, meron po kaming revolving fund sa bawat rehiyon kasi nasa process po tayo ng pagtatanim ngayon. At kailangan yung patubig. So, majority po kasi mga canals po yung nasira. So, madali naman po siyang i-repair at tutulong po yung mga Irrigators Association po doon. Ito po yung nakita po naming damage. At wag po naman kayong mag-alala tungkol po doon sa bigas. Ang bigas na stock po namin as of Wednesday is good for 23 days. Ang hawak po ng NFA is good for 23 days sa buong mga na-damage na areas po. Actually siya, pagka isinama natin yung hawak ng mga farmers at saka ng commercial na stores, although ito yung mga sarado pa yata po hanggang sa ngayon, or I don't know, parang magbubukas po ngayon, it will last even for 73 days. So, wala pong problema dun sa bigas. Ang nakita po namin problema dun, dahil sa takot siguro ng mga na rin mismo, hindi po nag-open ng tindahan 2 to 3 days yata po. So, nagkakahirapan po na mabibili. So, in fairness to DTI po, nagpadala na po sila kahapon ng isang team nanggaling po sa mga wholesaler at mag-i-stock po sila doon sa NFA compound at mag-retail sila doon magre-retail ang mga wholesaler pero wholesale price doon sa NFA compound. Kami naman po, ang instruction ko po, dahil yung pong mga bayan na na-hit on the first district ng region, ng Negros Oriental, ay livestock areas po ito. So may instruction po ako na pinapollow up ko, nag-deploy na daw po kanina pa yung mga tao namin. Mamili na lang doon sa piggeries at poultries, ipa-slaughter doon. Tapos may kinokontak po nila yung mga taga-palengke dati. Babagsak po nila doon sa mga taga-palengke, parang consignment. Every afternoon kukolektahin, bili uli sila. Tutulungan muna namin sila hanggang hindi nagno-normalize. And then yung pong vegetable ay hahatiin po. Yung pong kalahati ay manggagaling doon sa Canlaon, ang supply. Yung mga Libertad po at saka ilan yung bayan na cut-off pa ay i-deliver po ng ating mga patrol boats yung mga gulay para po may mabili lang yung tao. And then yun naman po ang latest report po sa akin kaninang maga
nadadaanan na po yata itong galing po sa Dumaguete. Nakakapastro na daw po from Dumaguete hanggang sa sumunod na dalawang bayan. Hanggang Tayasan po yata. So kung kulang man po yon ay pwede po kaming magamit uli ng aming mga patrol boats. Importante po siguro itlog, so yung manok, yung baboy, yung gulay, and yun naman po mga tindahan I think ay mag-o-open na rin. Natakot lang po, actually po nung nandun po kami, nag-open yung isang tindahan, natakot sapagkat dinumog po ng mamimili. So, sana po makatulong din namin kayo sa pananawagan na magkaroon po ng katinuan. Siguro ibig ko sabihin, tingnan nyo po ang nangyari sa Japan. Nakakahanga po yung ginawa nila nung sila yung natamaan ng disaster, ay nakikita natin yung disiplina ng tao. Sana po ay matulungan nyo po doon sa bawat station. May mga tulay daw po na affected dito sa mga areas na to. Hindi ba mahihirapan yung ating mga nagdadala po ng mga agricultural products? Yun na po ang aking instruction doon sa aking mga tao. Hindi ko po tinatanggap yung dahilan. Ang tatanggapin ko po lang is paraan para i-deliver nila. I don't care kung paano nila dadalhin, kung saan nila idadaan, basta gusto ko daily meron pong dadating na mabibili yung mga taong bayan. And the Department of Agriculture will take care. Hindi po ipapatong doon sa paninda para lang po ma-stabilize ang presyo. Last question na lang po. Nabanggit nyo po na ilang araw na lang itong ating bigas sa NFA. Dito po ba ito sa nationwide? Hindi po. May plano ba tayong mag-import this year? Okay. Doon po, yung binanggit ko po ay doon lang yan sa Lindol. Okay, para sagutin ko na rin po yung tungkol doon sa rice. Ang plano po, as of now po, ang naibigay lang po natin na authority ng NFA Council para po sa administration ng NFA is to import 500,000 metric tons na bigas. Yun po ang ating binigay na authority. So, actually po, dapat nasa process na po sila ng pagpapabidding para maka-order na. Actually po, gusto ko ring ibalita, again, sa bawat isa sa atin dito, na right now, ang presyo po ng bigas sa international market ay bumababa. Alam niyo po kung bakit? Isa po ang may dahilan dyan ay ang Pilipinas. Sapagkat in 2010, if you will remember it right, na tayo po yung number 1 importer ng rice. We imported 2.4 million metric tons. Kaya binabantayan pong maigi ni na James ito eh. yung bigas natin, mag-i-import ba o hindi. Ngayon po, ang ating authorization is just 500,000 metric tons. Can you imagine nawala po yung requirements ng Pilipinas doon sa trading block na napakalaki. So ito po pananaw namin, isang nakatulong po ito para bumaba po ang presyo ng bigas. Although binaha pa po yung Thailand. So sana po nakikita ninyo na yung advantage talaga na if we will really be self-sufficient, napakalaki po ng epekto not only in our country but also to our neighboring countries. Thank you po, Secretary.